nakakagigil kasi 'di ba, ano ba yung dahilan ng pagsasakatuparan ng mga flood control projects? 'Di ba para po, mabigyan ng solusyon yung nararanasan po nating mga pagbaha sa ating bansang Pilipinas. But very ironic, mga kabombo, na ang binibigyan ng katugunan ng mga proyektong ito ay yung pagbaha. Pero for the past few years, yung mga problemang kinaharap ng Pilipinas sa iba't ibang dako ng mundo o ng ating bansang Pilipinas sa pagbaha, palala po ng palala kada taon. 'Di ba? Konting ulan lang. Kahit dito sa atin, locally, 'di ba? Na konting ulan lamang, 1-2 oras ng pag-ulan, grabe na yung baha. Sa Maynila, pinapasok na po yung mga gusali na hindi naman po dating pinapasok ng mga tubig kapag umuulan lang. Kapag bumabagyo, malawakang pagbaha yung ating nararanasan, 'di ba? Nakakagalit kasi yung pondo na inilalaan sa mga proyekto po na ito na kung nagamit po ng tama, siguro hindi man po natin na tuluyang na bigyan ng solusyon yung mga pagbaha kasi mapapansin din naman po natin yung epekto ng climate change. Yung mga pag-ulan, kahit walang bagyo, habagat, talagang malalakas. Pero, sabi nga natin, hindi man natin naiwasan, pero sana nabawasan yung naging epekto kung maayos nga lamang po na naipatupad, naisagawa, naimplementa ito pong mga flood control project sa ating bansang Pilipinas. Ang mas nakakagalit pa nga, yung mas malaking pondo na inilalaan po dito, mga kabombo, ay nakukurakot lamang ng iilang opisyal. Di ba kahapon sa hearing ng Kongreso, ng House of Representatives, ipinakita yung ilang mga larawan na yung pera na pinaghahati-hatian ng iilang nakikinabang. Grabe, pwede kang mahiga doon sa lamesa, mga kabumbo, parang kutsyon po ng pera. Diba? Tapos marami po tayong mga kababayan na nalulubog sa bahay yung kanilang mga bahay. Meron pong mga nawala o nalagas po na buhay dahil po sa mga pagbaha. Diba? Kaya yung feeling ng ating mga kababayan, yung mga Pilipino, very high pa. So, kapag ang pinag-usapan, public opinion, at ito naman po yung bahagi po ng pahayaga ni Attorney Edward Chico na isa pong law professor at political analyst sa ating bansa. Well, una sa lahat, ang mga tao talaga, reaksyonaryo tayo, reactive tayo. Madali namang magbago yung emosyon natin. Isipin mo, a month ago, lahat sila galit na galit dito sa desisyon ng Korte Suprema. Ang topic, impeachment. Who would have thought after three weeks, limutan na natin yung impeachment. Pag mag-post ka sa Facebook ng impeachment, wala nang engagement. And now we're zeroing in on this project. Who knows? Baka sa susunod na linggo, ibang topic na naman. Pero sa bandang uli, alam mo, kung merong may nakinabang dito sa usaping ito, unang-una si Sara Duterte. Dahil kasi noong impeachment, parang lumalabas siya lang yung masamang tao eh. Di ba? Lumalabas parang siya lang yung walang kwentang tao, siya lang yung corrupt with the way she handled allegedly the, confidential funds. Ito with all these revelations, parang na-expose niya yung supposed hypocrisy ng Kongreso. So nakinabang siya talaga dito. Sa tingin ko, dahil ang focus dito ngayon sa kila speaker. So, ganun talaga, no? Wala tayong magagawa. Ngayon, gagalingan dapat nila speaker na mag-flip ng narrative. Kasi kahit naman si BBM, isipin mo noong kanyang third zone, pinagmamalaki niya yung flood control projects na yan, 5,500 yan He was even saying, magtayo pa siya ng 13 malalaking proyekto related to that. Kaya lang nung natitira na siya, he was able to flip the narrative. And this time, he called for an investigation na wala na yung attention sa kanya. Hindi na siya ang may kasalanan ng flood control project. So, ganyan yung paglalaro talaga sa politika. So, I'm pretty sure malaking bagay ito. Kaya, unang-una, nakinabang dito si BBM because nagkaroon ng deflection ng attention sa kanyang supposedly, kasi siya ang chief executive, dapat siya ang managot dito. And on the other hand, si Sara din ay nakinabang dahil nalimutan na tayong impeachment at lumabas na hindi lang siya ang dapat palang pinagbibintangan, halos lahat pala sila ay kasali.